Ating balikan ang isang taong kayang lumiit at kayang lumaki. Siya ang Ant-Man na ginagampanan ni Paul Rudd sa direksyon ni Peyton Reed. Ang pelikulang tinahak tungkol sa time travel para sa kinabukasan ng MCU. Ano-ano ang mga detalye at Easter eggs ang nalagpasan mo? Hahanapin ko yan para sa iyo. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang pelikula ay nagsimula sa taong 1989, ipinakita rin ang ginagawa pa lang SHIELD Headquarters na nakita nating kumpleto sa Captain America, The Winter Soldier. Ang ating Hank Pym na pinabata, si Peggy Carter, Howard Stark at Mitch Carson. Alam niyo bang si Carson ay isang sekretong miyembro ng Hydra? Etong galit na galit si Hank dahil sinusubukan na gayahin ng SHIELD ang kanyang orihinal na Pym Tech. Tandaan natin ang pelikulang ito ay tumutukoy sa pagpapasa ng mabuting tungkulin. Ang Ant-Man ay ang unang superhero na halos pinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Nakilala naman natin dito ang magiging Ant-Man sa isang kulungan ng San Quentin. Alam niyo ba na ito rin ang kulungan na pinuntahan ni Eddie kung saan naroroon si Cletus Cassidy sa pelikulang Venom. At dumating gamit ang isang van ng ating Lewis na may natatanging kadaldalan din. Balik naman tayo kay Hank na bumalik sa kanyang lab. Makita natin ang ilang susi niya at ang maliliit na tangke na gagamitin din nila maya-maya. Binati siya ni Darren Cross at siya rin ang nagpakita ng ilang kuha ng SHIELD kay Hank bilang si Ant-Man. Noong Cold War, inilabas ni Darren ang Yellow Jacket suit na halos kaparehas nung nasa comics. Ang estilo ng Yellow Jacket ay may hugis ng mga hexagons na parang honeycomb. Sa mga hindi nakakaalam, isa rin pong insekto ang Yellow Jacket. Alam naman natin na si Darren ang pinakang kalaban dito sa pelikulang ito. Kita naman natin sa tuwing siya ay umahawak sa balikat ng kanyang mga kausap. Balik naman tayo kay Scott na bumisita sa kaarawan ng kanyang anak na si Cassie Lang. Sa comics, si Cassie Lang ay naging si Stature na maaari natin makita sa Ant-Man and the Wasp Quantumania. Binigyan ni Scott ng regalo ang kanyang anak. You are my bestest friend. He's so ugly. I love him. Ang nagboses po ng kuneho ay si Tom Kenny. Ang nagboses kay SpongeBob. Ikinuwento naman ni Lewis kay Scott ang trabaho gamit ang kanyang tanging kadaldalan. Alam niyo ba na ang tugtog na ginamit dito ay makikinig din natin sa Avengers Endgame. He tells me that she's working as a housekeeper now, right? And she's dating his... How works. Now we gotta figure out the when and the where. Pinasok ni Scott ang bahay ni Hank at nakita niya ang Ant-Man suit. At sinuot ito ni Scott. Pinindot niya ang buton hanggang siya ay lumiit. Lumusot siya sa kisame, pumasok sa isang vacuum at may nakita rin siyang malaking daga. Hetong tinulungan naman ni Hank na tumakas si Scott sa kulungan at nabanggit ito ni Scott. I think our first move should be calling the Avengers. Besides, they're probably too busy dropping cities out of the sky. Ito ay tumutukoy sa nangyari sa Avengers Age of Ultron. Ipiniliwanag ni Hank kay Scott ang kanyang pagre-retiro. Ito ay parte ng pagbabasa ng mabuting tungkulin. Hanggang sa dalhin tayo muli ni Hank sa buong MCU. It means that you would enter a quantum realm. What does that mean? It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. Ang quantum realm ay ang ngalan ng multiverse sa Marvel Cinematic Universe. Ibinulgar ni Hank ang pagkakawala ni Janet sa quantum realm sa pagpapaliit niya sa pagitan ng mga atoms. Maya-maya, sa pagpasok ni Scott sa quantum realm, may nakita tayong anino ng isang wasp. At nalaman natin na buhay pa si Janet sa Ant-Man and the Wasp. Noong pinaplano pa ni Hank ang panghihimasok, akala niya ay lumang Stark warehouse ang papasukin ni Ant-Man. Pero ito pala ay ang Avengers facility na nakita natin sa Avengers Age of Ultron. At nakita natin si Sam Wilson, ang ating Falcon, ang kasalukuyang Captain America. At pinatumba ito ni Scott gamit ang kaparehong galaw na ginawa ni Hope sa kanya. Tumulong sila Lewis, Kurt at Dave
para makapasok sila sa lab. Nahuli ni Darren si Scott pero nakawala siya. Pansin natin si Carson ay nakatakas rin dala ang shrinking vial. Inatake naman ni Scott ang mga gwardya. Kinumpronta naman ni Scott si Darren sa helicopter. Naglaban sila sa loob ng isang suitcase. Pinuntiraya naman ni Darren si Cassie at ang huling labanan ay nangyari sa Thomas in Train engine set. Sinira ni Scott ang suot ni Darren sa niit para lumiit ang buo niyang katawan. Habang nasa Quantum Realm si Scott, naisip niyang gamitin ang PIM disc. At nagulat dito si Hank. At ang huling akto ay bumalik tayo kay Lewis na nagkukwento muli at dito natin nakita si Stanley. At ang pangalawang credit scene ay pinakita ang kalagayan na mangyayari sa susunod na pelikula, ang pelikulang Captain America Civil War. Ang isa pang credit scene ay ipinakita ni Hank ang susunod na pamana niya para kay Hope. At yan ang lahat ng detalye na nakita ko sa pagbabalik tanaw sa pelikulang ito. Marami pa sa MCU Phase 3. Huwag kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe na sa channel ko. I'll see you streamers on the next one. Oh man, I thought it was a water truck. Sorry.